Pinagkalooban niyo kami. Panalangin para sa mabilis na eleksyon. Panginoon ng aming kasaysayan, pinagkalooban niyo kami ng pananagutang pumili ng mga mamumuno sa amin. Igawan niyo na maisakapapara namin ang aming tungkulin ayon sa iyong kalooban at ipanalo ang aming bayan sa pagpili ng mga kandidato na magtataguyod ng katarungan, magsusulong ng kaunlaran, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan at pangalagaan din ng nagkasalaman ang proteksyon ng aming kalikasan. Huwag nawa kang matakot, umagpabili ng aming dangal sa pagboto ng mga tao dapat sa pagtingin ko. Isang mga tao, makabuhay, makapamilya, makadakha at makadiyos, at bigahangan sa sarapin at kapangyarihan. Sama-sama nawa kami mamamayan na magsikat na gawing malinis, maayos at mapayapa ang aming darating na eleksyon. Ibigay ko ninyo sa amin ang tagumpay. Ito'y hinihiling namin sa inyo sa pamamagitan ni Kristo at sa tulong ni Maria ang aming ina, siya nawa. Pagsiupo ang lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at pamisa para sa espesyal na intensyon ng Ramirez family. Alay sa misa bilang pasasalamat ng batch 1996. Isang pasasalamat sa lahat ng mga naging mag-aaral, guro, punong guro at kawani ng Calitan National High School mula sa pagkakatatag nito 1966 hanggang sa kasalukuyan. Alay ng Calitan National High School faculty and staff. Alay bilang pasasalamat ng batch 22. Pasasalamat sa pagsapit ng ikasyam na kaarawan ni Maria Margaret Manzano, alay ng pamilya. Pamisa para sa ikasyam na taong kaarawan ni Laysay Elenia Montealegre, alay ng nagmamahal na pamilya. Para sa patuloy na kagalingan ng sakit ni Sir Roy Montealegre, alay ng nagmamahal na pamilya. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mars Simon Montealegre, alay ng nagmamahal na pamilya. A heartfelt thanksgiving for life, strength, good health, and the well-being of every family of batch 1990 and batch 1996 and all batches from batch 90 and 1996. An offering mass and prayer for the first death anniversary of Kathleen Day Carriazo Esquilon and for the glory of her soul. Alay sa misa bilang pasasalamat ng batch 1997. Isang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap at para sa patuloy na pagpapala at pag-iingat sa bawat isa at para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Cesar Manzano, Jason Manzano, Henry Ramirez Sr., Adelva Manzano, at Ana Carolino Refila Cacho, alay ng pamilya. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Juanito Incogno, Ricky Isidro, Julia Importante, Hardy Gabiola, Fermin Morelia, Edgar Gairo, Espirito Sison, Gerardo Tikman, at Senito Robles, alay ng batch 81.
Pamisa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Alberto Villadares, Miguel Isidro, Napoleon Gonzalez, Lorenzo Isidro, Renato Umanio, Elimelic Mupia, Robert Mateo, Efren Gonzalez, Adelfa Valentin, Rodwell Asuncion, Boy Gactan, Teresita Villasanta, and Mika Oliva, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, alay ng Kaligtaan National High School Faculty and Staff. Thanksgiving from Maricel Sakdalan and family. Alay sa misa bilang pasasalamat ng Batch 91 at para sa mga kaluluwa nina Johnny Valiente, Analisa Isidro Muyo, Eduardo Garcia Jr., Maria Luisa Absalon, Noli Prado, Milay Historia, Jenny Ulay, Rowena Villas, alay ng Batch 1991. Pamisa para sa kakaluluwa ng mga namatay sa Batch 87, Vivian Picasso na Curva, Maricon Tria Atena, Montin Del Santos, Conrado Bernabé, Elizabeth Villamorza, Roland Martinez, Christine Espinosa, at sa lahat ng mga kaluluwa na walang nakaalaala, alay ng Batch 87. Pagkabuhay ni Jesus ang naging sandigan ng pagpapatotoo ng kanyang mga alagad. Isusubo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya sa Simon Pedro ang pinuno ng pangkat. Tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugunan rin ito sa tatlong ulit na pagtawa niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinailan. Magsikayuan lahat para sa pagsisimula ng ating banal na misa. Tayo nagkakatipon sa kanyang mga naganap ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagiging pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ito ng Pasko na pagkabuhay ng ating Panginoon, inaanyayahan tayo kagaya ni San Pedro na ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Isang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapasalamat hindi lamang sa ating Panginoon kung hindi
sa ating mahal na paaralan, Kalinga National High School ang ipinahahayag natin sa araw na ito. Ang pagtitipon ng lahat ng mga nagtapos na dumaan sa ating paaralan ay isang pagkilala sa ating paaralan na napakahalaga ang naging papel nito sa ating buhay. Kaya nga, upang maging kalugod-lugod tayo lahat sa ating pagkikisa sa banal na pagdidiwang, sama-sama po natin pagsisihan, talikdan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid na dumago ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na pinag-iinan sa lahat ng mga pinag-aaralan at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon at Diyos. Kaawaan tayo ng mga makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnawalan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, na ginawang magalang ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anig sa iyong naangkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Sa kabila ng pagbabawal at pagpupusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpatutuon sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inasang magpatutuo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pakinggan po natin at pagnilayan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasan ng pinakapulong saserdote. Mahigpit na pinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyon. Wika nila. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa.
Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa rin kami panagutin sa pagkamatay ng taong iyon. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipagitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumaliyod sa kasalanan. At sa gayon, sila ipatawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos magawa ng mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila ay pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng sanlibutan, sapagkat minarapat ng Diyos na sila ay malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuha matuwa't magalan. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinayo mo ako at muling binuhay. Ako nakasama, nilang nababaon sa kailanman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hirap. Inyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginagawa ay alalahanin ng pasalamatan. Hindi nagtatagal yung kanyang galing at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tikbang sa lupa, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galang. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan, mahabag ka, Poon. Ako ay tingin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galang ng iyong hubarin ang aking pagtuksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na iniaalay para sa kasalanan sa libutan at ngayon sinasamba at niluluwalhati ng sangnilikha. Pakinggan po natin ang pagnilayan, kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya nang naluluklok sa trono at sa kordero, sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinig sa mabuting balita. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabubuhay, kanyang likha, ang tanang mga tao'y pinamaya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang magpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami, ika nila." Umalis sila at lumunan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang mag-ubog ang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakikilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus, inihulog na nila ang lambat at hindi nila ito mahila dahil sa dami ng huli. Sinabi ng kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumabit sa pampang, sakay ng munting bangka, hinahila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaano kalayuan sa pampang, mga 9 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunin ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus sa Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?"
Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman ko ninyong lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at ibabla ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at pakinggan namin ang banal na aral. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin niyo ng good morning ang mga katabi niyo. Ayan, tapos sabihin niyo sa kanya, "Salamat, dumating ka." Pero may mga ilang batches na walang dumating o may mga bakante. Itong ganito mga pagkakataon ay sabihin na natin bihira lang talaga mangyari. At kung babalikan ko ang kasaysayan ng Kalintaan National High School at ng Rizal National High School, magkapareho yan. Nagsimula ang Kalintaan National High School sa pagiging Kalintaan Municipal High School. At ang nagtanda ko pa na ang inyong compound noon ay nandyan sa elementary, sa Central School. Dahil kumbaga, si Kuya Rene ay dyan nagturo sa inyo. At noong mga panahon ngayon ay alam ko kung paano din lumago ang Kalintaan National High School. Pagkatapos na ito ay dumami, napalipat ngayon doon sa Red Hills. At bago napalipat naman yata ay naging Kalintaan National High School. Hindi ko rin lang alam kung kasabay din ng Rizal Municipal High School na naging Rizal National High School. Pero ang alam ko, galing sa pagiging Municipal High School papunta sa pagiging National High School. At ang nakakatuwa, ngayong taong ito, dahil inyong presidente sa alumni ay si Dr. Arnel Villanueva, kabats po yan sa Divine. At ng high school, magkakabats din kami ng mga nakapink na yan, batch 79. Kaya kami ang mga batch 79 that time. At hindi lamang yan, siya ang Pangulo ng inyong Alumni Association dito sa Kalintaan National at ako naman sa Rizal National. Ako din ang Pangulo ng Rizal National High School Alumni Association, batch 79. Kaya batch 79 ay medyo pinagpapala, dahil ito yung grupo na kung saan ay marami ang mga naging
ambag para sa inyong paaralan at sa aming paaralan. Ang araw na ito ay pagpapasalamat natin sa ating paaralan dahil kung hindi sa Carinta National High School, wala tayo ngayon dito, di ba? Ang dami ng mga naging professional na dumaan sa Carinta National High School. No? At napakagandang balik-balikan na mga magkakabatch kung ano ba ang nangyari pagkatapos na sila ay maghiwa-hiwalay after the graduation noong sila ay magiging magkakaklase pa. Kasi ang alam ko, nagsimula ang K-12, kung hindi ako nagkakamali, ay 2016 or 2017. No? Nagsimula na magkaroon ng grade 11. Diba? Kaya nga, pagkatapos noon ay marami na nangyari sa ating paaralan. At isa sa ipinagmamalaki ko kahit hindi ako graduate ng Carinta National High School, bukod sa nakapag-produce kayo ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga engineer, ng mga CPA, ng mga radiologist, at kung ano-ano pang mga mahahalagang profesyon sa ating lipunan. Sa ngayon ay merong 5 na hinuhubog bilang mga pagpapari galing lahat sa Carinta National High School. No? At ilang taon na lamang magkakaroon na rin ang pari na magagaling sa Carinta National High School. At itong batch na ito ay for the first time, magkakaroon ng cum laude ang Apostolic Vicary of San Jose sa Calapan, sa St. Augustine Seminary na galing sa Carinta National High School. No? Kaya meron isa na galing dito na magiging cum laude pag-graduate niya sa seminary ngayong May 24. Kaya a-attend ako doon sa Calapan. Kalagayan para sa akin na ang Carinta National High School ay maging kabahagi ng pagbibigay natin ng mga kabataan na may pagmamalaki sa iba't ibang larangan ng buhay. No? At napakarami ang mga produkto ng Carinta National High School na pwede natin sabihin simple, ngunit may pagmamalaki. Lahat naman yan ang lahat nangyari ng galing sa paghuhubog ng ating mga guro. Kaya ang ating mga guro, huwag natin kakalimutan. Ang naging mga tagapagturo natin, yung mga naging advisor natin noong first year, second year, third year, at fourth year. Diba noon naman ay pagdating ng fourth year graduation na at magsisimula na ang college. Ngayon na naman na meron tayong grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, and grade 12. Pero noon, pag sinabing first year of freshman, second year of sophomore, third year of junior, fourth year of senior, yan ang mas alam natin sa mga kagaya ko na kabilang sa Generation X, yung mga expired na. Diba? Kaya kami yung mga batch na hindi kami apektado ng computer noong panahon ngayon. Kami yung batch na pwede naman makalipas ang aming libreng oras, maglalaro kami ng patintero, no? Maglalaro ang iba ng Chinese garden, okay na yun. No? Hindi kagaya ngayon, marami na
pinagkakapalakan ang ating mga estudyante. Kaya nga, yan ang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Nagkikita-kita ang mga magkakaklase at siyempre, binabalikan ang mga masasayang araw na magsama sila sa paaralan. No? Palagay ko, ang sikat ngayon, yung mga magulang noong panahon ngayon. Diba? Kasi hindi sila makakalimutan ng kanilang mga kaklase. Yung mga pasaway, yung mga dahilan kung bakit na-o-office, yan na. Kung bakit napapagalitan ng principal, kung bakit na-delay ang kanilang graduation, ayan na. So, pag-uusapan mamayang gabi, diba? Mamayang gabi pa ang inyong selebrasyon. Kaya nga, ang araw na ito ay pasasalamat natin sa ating Panginoon, lalo na sa mga teacher na naging kabahagi ng ating pagbubuo simula nang tayo ay mag-aral o kayo ay mag-aral sa Kalintaan National High School. At marahil, ang iba sa kanila ay nagpahinga na, no? Sumakabilang buhay na. Ngunit ang kanilang alaala ay hindi pa rin ninyo makakalimutan. At sa mga kaklase ninyo, marami na rin siguro ang nauna sa inyo at yan din ang isa sa mga alalahanin ninyo, ang inyong mag-uusapan sa inyong makikita sa araw na ito. Kaya maraming salamat sa 6 na taon na nandito ako sa Kalintaan. Naging kalakbay ko ang 3 principal na si Ma'am Malo Pederi na ako'y dumating 2019. Pagkatapos naging principal din si Ma'am Peng. And then sa ngayon ay si Ma'am Lilian. Sila ang mga naging kalakbay ko pag ako ay napupunta sa Kalintaan National High School. Kaya pasasalamat din ang ating ipinapaabot sa lahat ng mga naging kalakbay ko, sa mga mag-aaral ng Kalintaan National High School, sa mga guro, sa ating mga non-working personnel, dahil hanggang May 19 na lang ako dito sa Kalintaan at ako ay nilipat na sa ibang parokya. No? So ang alaala ng Kalintaan sa akin ay hindi na mabubura. At salamat dahil sa iyong pagkikibot ngayon ay naging kasama ninyo ako sa mahalagang araw na inyong ipagdiriwang ang alumni homecoming dito sa ating paaralan. So congratulations po sa inyong lahat, lalo na po sa mga alumnus o alumni ng ating paaralan na nagtiyaga, nagtiis, nagsakripisyo para ang araw na ito ay maging makatotohanan para sa ating lahat. Hindi biro-biro ang ganitong mga gawain. Nagsakripisyo ang mga yan. Kaya saludo ako sa aking batch, kay Dr. Arnel. Talagang pagkatapos alumni homecoming ng Divine, lipat naman siya dito sa Kalintaan. Palapakan natin si Dr. Arnel. Yan, that's right. Saludo ako sa iyo. At siyempre sa lahat ng mga nandito. So muli, isang magandang pagbati ng congratulations sa inyong lahat. At sana nga po, ito maghapon ay maging isang pagtitipon na punong-puno ng saya, punong-puno ng pagbabalik tanaw sa inyong mga naging karanasan sa pag-aaral ninyo, buhay estudyante, sa Kalintaan Municipal High School hanggang sa ikaw ay maging Kalintaan National High School. Mula dyan sa maliit na compound ninyo sa Central School, papunta sa inyo nagupan sa Red Hills.
Muli, magandang umaga and congratulations po sa inyong lahat. Tumayo po ang lahat. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiging namin kay pakayanan, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo anak ko. Buong ganag tayo manalangin at regayo natin, Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga mananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalo-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawang manaig ang salapi at pagkagahaman. Pagkos, ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning paglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit, at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating Panginoon, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tingin mo kami ang gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.